Nako, breaking news! Proud Iglesia ni Cristo itong si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan niyo po ang kanyang sinasabi. Senator Rodante Marcoleta, maraming salamat and welcome to the interview. Ako magpapasalamat sa iyo, boy, kasi gustong-gusto nga rin kitang makilala ng personal. Isang karangalan na maimbita mo ako sa dito. Alam niyo ba, napapaligiran ho ako ng mga Iglesia ni Cristo? Dito sa lugar. Hindi, sa aking Ang staff. sarili mong staff. Oo, kaya Dili mo, pinagkakatiwalaan talaga yung Iglesia ni Cristo, no? alam ko ang handog, alam ko ang tiwalag, yung lingwahe, ika nga. Pero ang tanong, kayo ho ba with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako eh. Talaga? So alam mo kung ano yung handog dito. Handog, oo. Yeah. Pero hindi ho ba, popular notion is that you are not allowed to get into politics. Yes, that's the general rule. Kaya lang, siyempre, sa paggalang namin sa tagapamahalang pangkalahatan, siyempre kung ano yung kanyang magiging desisyon. Halimbawa, katulad ko, pinayagan niya ako, that cannot be questioned. Alright. So ako naman, isang hindi lang pribilehiyo kung hindi isang masasabi kong natatanging pagpapasalamat at pinagtiwalaan ako ng gano'n. Kasi sa kasaysayan ng INC, wala silang pinayagan na tumakbo sa politika. Merong nagpilit. Pero sabi mo nga, alam mo naman yung salitang tiwalag. Mga natiwalag sila. Nakakalungkot yun kasi kapag pinilit mo, ayun ay paglabag sa mga tuntunin. Kailangan igalang mo. Absolute kasi ang paggalang sa tagapamahala ng iglesia. Ano ho ang Grabe, no? Kaya ako, bilib ako sa mga Iglesia ni Cristo, eh. Oo. Sa pananampalataya nilang taglay, eh, no? Ako, napapansin ko, kaya nga, ako, pag-research ko, number 1 ang Iglesia ni Cristo, eh. Sa masisipag na sumamba, eh. O sumimba, o sumamba sa mga relihiyon, eh. Search nyo, Iglesia ni Cristo ang number 1 sa buong Pilipinas, eh. Na sa pinakamasipag na sumamba, eh. No? Sa kabila ng kanilang pananampalataya, hindi maiiwasan yung sila ay batikusin, eh. No? Ang dami nagsasabi diyan na masama daw, uto-uto daw Iglesia ni Cristo. Ako hindi ako naniniwala, no? Dahil sa Iglesia ni Cristo nakikita ko yung kanilang gawa. Nakikita ko yung kanilang mga aktibidad na talagang nakabatay sa banal na kasulatan. No? Kaya iba sinasabi na uto-utoan niya Iglesia ni Cristo, hindi ako niniwala. Ako, kasi may napansin ako, ito lang. Tinanong ko isang beses ang isang member ng Iglesia ni Cristo na kaputi. Matagal na to. Sabi ko sa kanya, bakit ganun? Lahat ng pumapasok umaanib sa inyo, yumayaman. Hindi lang sa pananampalataya, yumayaman, kundi doon sa kanyang panlupa na kalagayan. Yumayaman siya. Kapag bago siya pumasok, mahirap siya. Marami siyang bisyo. Dalawa-dalawa asawa niya. Lahat ng bisyo na tikman daw niya. Iba-ibang tao, Dami. Lasinggero daw siya doon sa reliyon niya. Hindi siya makapagbagong buhay. Nung pumasok doon siya sa Iglesia ni Cristo, nagbagong buhay. Gumanda buhay niya. Tinanong ko ngayon yung isang nakaputing Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit gano'n yumayaman ang Iglesia ni Cristo? Pumasok na mahirap. Pagpasok, mayaman na. After 2 years, yumayaman. Alam mo, ang ganda ng sagot sa akin. Ang sagot sa akin ng isang member ng Iglesia ni Cristo, kaya hindi yumayaman dahil sa binibigyan ng pera. Yumaman yun dahil sa pagpapala, dahil sa pagbabagong buhay niya. Oo, dahil sa Iglesia ni Cristo, doon naramdaman yung bagay na hindi naramdaman ng iba sa ibang relihiyon. Yun ang sagot sa akin. At kaya yung pagpapala na yun, hindi nila kayang bitawan. At doon sila nakapagbabagong buhay. Di ba? Kaya sabi ko, ganun pala. Kaya pala, yung mga Iglesia ni Cristo, pagpasok sa kanila, pinagpapala talaga sila. Oo. Yun talaga nakikita ko. At nakita ko naman talaga sa sa ibang reliyon kumpara sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi, mawalang gana na po sa ibang reliyon na. Pasensya na kayo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, kitang-kita ko po talaga yung kanilang pagkilos at yung kanilang pagmamalasakit. Siguro may mga magsasabi diyan, bakit may kilala akong Iglesia ni Cristo gumagawa ng ganyan kaya nga may pagtitiwalag sa kanila Kaya nga tulad na sinabi ni Senator Rodante Marcoleta yung paglabag sa kanilang doktrina. Di ba? Kaya ako, proud ako na mayroong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at ang leader nila ay talaga napakabuti. Di ba? Bakit? Isa lang tinuturo ng leader nila, yung nakasulat sa Biblia Wala naman tinuro ang leader nila na galing sa haka-haka lang tulad ng iba Di ba?
nakikita ko sa pagmamasid ko, lahat ng tinuturo ng leader nila galing sa Biblia. Galing sa banal na kasulatan. Anong sabi ng leader nila? Sabi ng iba, ayaw na, sabi ng mga ng taga-usig ng Iglesia ni Cristo, nakikita ko sa social media, binabanata ng Iglesia ni Cristo masama daw yung ganyan nila. May masama bang leader na inuutusan ka magbagong buhay? May masama bang leader na pagpasok mo sa Iglesia ni Cristo, iniwan mo yung masama mong gawain dati pa? Diba? Kung ganito pala ang pamantayan sa pagiging masama na mapapabuti ka at makikilala mo ang Panginoon Diyos, dito na ako. Diba? Kaya yan ang sagot ko sa mga bumabati ko sa Iglesia ni Cristo. Hindi, ito, pinatanggol ko lang ipagtanggol natin ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil pinagtatanggol nila tayo. Matagal na, mula na nag-rally sila. Diba? Ipinagtatanggol nila tayo. Diba? Kaya tayo naman magtanggol sa mga Iglesia ni Cristo. Sa mga pambabatikos at sa mga paratang na mali laban sa kanila. Dahil nakikita naman natin sa kanila kung ano yung, makikita mo naman sa gawa O tignan mo yung mga nagpaparatang sa kanila, mga lasinggero. Tignan mo yung mga nagpaparatang sa kanila. Wala sa ayos yung papapasi ko lang Diba? Okay, ganito lang po. Proud si Senator Dante Marcos sa pag-Iglesia ni Cristo. Mabuhay lahat ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.